guys! Welcome back to my channel, Unique's Vlog. For today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano nga ba kumuha ng PSA birth certificate through online. At ang nakaganda pa dito dahil meron tayong pagpipilian na nationwide door-to-door delivery or pick-up. So, first, go to your Google account and search or type PSA online appointment. And i-click nyo lang itong psahelpline.ph. So dito, mas mapabilis pa ng process ang pagkuha natin ng birth certificate kahit saan man tayo. Dahil pwede natin ito ipa-deliver ng door-to-door, no need to visit a physical PSA office. So it's saving your time and efforts talaga, so less hassle ka na. So dito, i-click nyo lang ang order now and choose certificate type. Dito, pwede nyo rin makuha through online ang inyong birth certificate, marriage contract, Senomar, death certificate, and Senodeath. So, dahil ang tutorial natin ay kumuha ng birth certificate, so i-click natin ang birth certificate. And i-click din itong dalawa sa baba, I accept the terms and conditions, I consent the processing. At i-scroll nyo lang pababa at i-click ang continue. So dito, kung own certificate nyo ang kukunin nyo, i-click yung my own birth certificate. At kung ang kukunin nyo ay para sa parents nyo or sa kapatid nyo, i-click nyo naman ay for someone else. So dahil ang kukunin ko ay my own birth certificate, i-click natin ang my own birth certificate. And click continue. Then dito nakalagay is request for your own birth certificate. So ito yung mga kailangan na personal information sa pag-fill up. And again, click continue. So ayan, mag-fill up na tayo ng ating personal information. So dapat complete natin ito ma-fill up. Scroll nyo lang siya pababa. So after natin ma-fill up ang lahat, ay i-click lang ang continue. Then, sa second page, i-review nyo lang kung tama ba yung first name, middle name, and last name nyo. At kung tama, ay i-click nyo lang ang continue. And sa third page, fill up nyo lang ang inyong father's complete name and i-click ang continue. And sa fourth page, fill up nyo naman ang inyong mother's complete name. And after fill up, click again continue. So, sa page 5, fill up nyo naman ang inyong birthplace, birth country, birth province, and birth municipality. After fill up, click continue. So, dito sa page 6, ano nga ba ang purpose natin kung bakit tayo kukuha ng PSA birth certificate? So, ito yung mga list of purpose. Mamili na lang po kayo dito kung ano ang applicable sa inyo. Kung passport, school requirement, local employment, foreign employment, for marriage, or for claims, benefits, or loans, or kung late registration. So sa akin, dahil may kukunin akong IDs, so i-click ko lang yung others. And type lang natin ang reason kung bakit tayo kukuha ng PSA birth certificate. So sa akin, for ID application. And i-click lang ang continue. So, dito sa last page, mamili na lang kayo kung ano ang mas prepared nyo. I-click nyo lang ang nationwide door-to-door kung gusto nyong i-deliver sa mismong bahay nyo. I-click nyo naman ang pick-up kung gusto nyong i-pick up sa PSA office. Pero take note guys, selected lamang yung branch na pwede nyong pag-pick-upan ng inyong PSA birth certificate. So, I must suggest na pipiliin nyo ang nationwide door-to-door dahil less hassle para kahit sa Pilipinas ka man nakatira ay maihatid ang birth certificate sa inyo. At dahil nationwide door-to-door ang pinili ko, so scroll down lang natin at mag-fill up tayo ng delivery address. Ang complete address na kung saan natin ito ipapadeliver. So, dito, fill up nyo lang ang recipient, street name, subdivision name, delivery province, delivery municipality, delivery barangay, zip code, mobile number, and last, email address.
Need nyo i-fill up ng complete details guys, lalo na sa email kasi nag-i-email si PSA sa inyo kung ano na status ng delivery. So after nyo na i-fill up lahat ng delivery information, i-click nyo lang ang continue. Then ito guys, double check nyo lang yung mga information na ni-fill up nyo kung tama ba at walang mali. At kung tama naman ang information nyo, i-scroll nyo lang pababa para makapag-proceed na kayo. So dito sa baba, makikita natin yung amount due na babayaran natin, which is 365 pesos. So take note guys, kung hindi nyo ito babayaran ay hindi ito i-process ni PSA dahil ito ay payment first. So dito naman sa baba ay may choices. I-click nyo lang ang I am the only one who will receive the documents kung kayo mismo ang mag-receive ng PSA birth certificate nyo. At i-click nyo naman ang I want to assign an authorized person to receive the document kung hindi kayo ang makapag-receive ng PSA birth certificate nyo. And mag-iwan na rin kayo ng valid ID para ibigay ng delivery rider sa authorized nyong person na mag-receive. At dapat not below 18 years old ang magre-receive. So, dahil ako naman ang magre-receive ng PSA birth certificate ko, so i-click natin to. And check nyo lang kung tama ba yung complete name and delivery address. At kung tama naman ang lahat, ay i-click lang ang I confirm. And click continue. So, ayan, may ma-receive agad tayong text galing kay PSA Helpline na reference number of order. At kung wala naman kayo na-receive na text, i-check nyo lang ang inyong email dahil meron din agad email si PSA ng reference order. So, yung text or email na reference number na na-receive nyo ay ito rin yun para makapag-process na sa pagbayad through online. So, paano nga ba magbayad through online? So, i-scan nyo lang itong QR code through GCash, credit card, Maya, or bayad online. At kung gusto nyo rin magbayad over the counter, punta lang kayo sa 7-Eleven, Bayad Center, Palawan, Banknet, or DragonPay. Pero I must suggest guys, through GCash na lang kayo magbayad para less hassle. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Please like and subscribe Unique's Vlog. Thank you for watching!